Mga kapuso, kasisimula pa lang ng Fire Prevention Month. May batang nasawi na sa sunog sa Cagayan de Oro City at marami ring bahay sa Jensan at Legazpi City ang natupok. Pasadahan natin ang mga sunog sa iba't ibang lugar. Malaking apoy ang tumupok sa ikalawang palapag ng bahay na ito sa Boracay sa Aklan. Sumiklab ang apoy ilang oras bago ang kampanya ng Bureau of Fire Protection sa pagsisimula ng Fire Prevention Month kahapon. Halos isang oras bago naapulang apoy. Walang naiulat na nasaktan. Sa Legazpi City, Albay, 7 bahay ang natupok. 3 ang sugatan habang isang residente ang hinimatay. Inaalam pa ang pinagmula ng apoy. Sa loob lang ng kalahating oras, natupok agad ang bahay na ito sa San Juan, Ilocos Sur. Ang 2 pamilyang nakatira rito, walang naisalbang gamit. Ang isang apo ng mga biktima tumalon mula sa ikalawang palapag ng bahay. Ligtas naman siya. Ayon sa BFP, nagmula ang apoy sa umusok na saksakan ng bentilador. Sa General Santos City, 44 na bahay ang nasunog sa isang barangay. Ayon sa BFP, bukod sa gawa sa light materials, ang mga bahay na nasa tabing dagat, malakas ang hangin kaya lumaki ang apoy. Base sa investigasyon, sinadya umano ng isang residente ang sunog dahil sa away pamilya. Aminado naman ang suspect na napagod na raw sa mga naririnig na hindi maganda mula sa kanyang mga kaanak. Dahil naman sa LPG, nasunog ang 2 tindahan sa Pagadian City. Ayon sa BFP, naiwang bukas ang regulator ng LPG tank. Wala namang nasaktan sa insidente. Isang bata naman ang nasawi sa sunog sa Cagayan de Oro City. Nasa loob umano ng bahay ang 1 taong gulang na biktima at di na nakalabas. Hindi na nagbigay na pahayag ang ina ng bata. Patuloy ang investigasyon at inaalam pa ang sanhi ng apoy. Sa Molave, Zamboanga del Sur, nasunog ang 5 classroom sa isang paaralan. Ayon sa BFP, posibleng electrical short circuit sa computer laboratory room ang pinagmula ng apoy. Patuloy ang investigasyon. Para maiwasan ang sunog, nagbigay ng seminar ang BFP para sa tamang paggamit at maintenance ng LPG tank at pagtukoy kung may tagas ito. Itinuro rin kung paano papatayin ang LPG kung nag-aapoy na ito. Tao man o alagang hayop, dapat mag-ingat sa rabies at mainam na solusyon dito ang pagbabakuna. Dahil nakamamatay ang rabies, dapat agad ipaalam kung nakagat ang isang tao, lalo't sa Pangasinan. May nasawi matapos maagat pero nanahimik. Nakatutok si Von Aquino. Hindi lang isa kundi 2 beses nakagat ng asong 11 anyos na si Jezreel Baltazar na pumanaw kamakailan sa Sison, Pangasinan. Ang una noong huling linggo ng Enero ayon sa kanyang lola. Nilapitan daw ng biktima ang aso nang bigla siyang kagatin malapit sa tenga. Masakit talaga. Kasi sa akin lumaki ang bata ng ilang taon. Ako po ang nag-alaga sa kanila dahil yung mga magulang nila noon nag-abroad. Nakagat ulit si Jezreel noong February 11 batay sa kwento ng kaklase. Pero hindi raw siya nagsabi sa pamilya dahil sa takot. Hanggang nilagnat at nanakit na ang katawan ng bata at dinala sa ospital. Ang nakalagay po doon sa death certificate ng bata, positive po siya sa rabies. Pero hindi po umabot yung bata sa puntong yung naglalaway, yung mangangagat, natakot sa maliwanag. Paalala ng DOH na kamamatay ang rabies. Kapag nakagat ng aso at iba pang hayop, huwag itong baliwalain. Linisin nyo kaagad po yung parte na kinagat po sapagkat yung tubig at sabon, malaking bagay na po yun. At pumunta kayo sa mga animal bite center para na sa ganun ay mabigyan kayo ng dagliang lunas, kasama na po ang mabigyan kayo ng bakuna laban sa rabies. Hinahanap pa ang mga asong nangagat sa biktima. Nagsagawa rin ng LGU ng malawakang rabies vaccination sa mga aso. Sa San Jose del Monte City, Bulacan, may rabies vaccination din at paglalagay ng microchip sa mga aso. Bahagi ito ng kanilang rabies summit na layong gabayan sa tamang pangangalaga ang mga pet owner. Meron din silang protection or hindi sila mabahala na baka may anong mangyaring masama sa kanila. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, mahalagang mabakunahan hindi lang ang mga alagang aso, kundi ang mga stray dogs. Madami kasing asong nasa labas kasi init na init sila. So nagpapaligid yan. So very important yung mga stray dogs yan. Usually yung mga syudad ang nagbabakuna ng mga yan. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok 24 oras.
Nagtatrabaho pero walang mapakita o kaya may questionableng dokumento ang nasa 13 Vietnamese na nabisto ng Bureau of Immigration na nagtatrabaho sa ilang health spa at clinic sa Metro Manila. Nakatutok si Jamie Santos. Sila ang 13 Vietnamese national na batay sa investigasyon ng Bureau of Immigration Intelligence Division ay nagtatrabaho sa magkakahiwalay na health spa at clinic sa Makati, Parañaque at Pasay. Wala raw silang naipakitang dokumento at nakitaan ng iba pang paglabag. Meron po mga nagtatrabaho doon illegally at nagtatrabaho doon ng walang kaukulang mga permits or visas o kaya naman po ang kanilang visa was issued to another company. Ayon sa BI, isang Vietnamese ang minomonitor nila dahil sa kawalan ng kaukulang dokumento. Ang may-ari ng isa sa mga health spa at clinic na pinagtatrabahuhan ng mga naaresto. May clinic daw na nakapangalan daw sa mga Pilipino. Ito po ay technically harboring illegal aliens because these aliens do not have the proper working visas or permits at sila po ay nagtatrabaho sa mga establishments na ito. Sinusubukan ng GMA Integrated News na hingan ng panig ang mga inarestong dayuhan na nananatili sa pasilidad ng DI sa Taguig habang hinihintay matapos ang kanilang deportation case. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos, nakatutok 24 oras. Mahigit 400 pamilya sa Davao Occidental ang inilikas dahil sa biglaang pagbaha. Sa bayan ng Malita, isang bahay ang tinangay ng baha at bubong na lang ang kita. Ayon sa Malita MDRRMO, 12 bahay ang nawasak. Sa bayan naman ng Santa Maria, tila nagbukang dagat ang daan matapos umapaw ang rumaragas ang tubig mula sa ilog. Sa datos ng MDRRMO Santa Maria, mahigit 70 pamilyang inilikas. Agad ding namigay ng food pack sa mga apektadong pamilya. Ayon sa Pag-asa, easterlies ang dahilan ng pagulan sa Davao Region at iba pang bahagi ng Mindanao. Patay ang isang lalaki matapos pagbabarli ng riding in tandem sa Iligan City. Nasawi rin dahil sa pamaril ang isang senior citizen sa Pagadian City. Paspasan natin ang ilang krimen sa probinsya. Lalaki sa Agoncillo, Batangas, patay matapos pagbabarlin. Ayon sa pulisya, nagwawalis ang 46 anyos sa biktima sa harap ng kanyang bahay nang pagbabarlin ng mga hindi pa nakikilalang salarin. Personal na alitan ang isa sa mga tinitinang motibo sa krimen. Bangkay ng lalaki natagpuan sa ilalim ng bato sa ilog sa Santo Tomas, Batangas. Ayon sa pulisya, nireporta isang mangingisda ang nakitang bangkay. Inaalam pa ang pagkakakilanlan at posibleng nangyari dito. Lalaking nanaksak umano ng kaibigan sa Hinigaran, Negros Occidental, patay matapos daw manlaban sa operasyon ng pulisya. Base sa investigasyon, kalalaya lang ng suspect na masangkot sa krimen. Ligtas naman ang biktima na nagtamo ng mga sugat. Ayon sa pulisya, sa gitna ng hot pursuit operation, bumunot ng baril ang suspect at nagpaputok sa gitna ng negosasyon. Senior citizen patay sa pamaril sa Pagadian, Zamboanga del Sur. Ayon sa pulisya, nasa blessing ng barangay ang 62 anyos sa biktima ng pagbabarili ng kainuman. Agad na naaresto ang suspect na kabarangay na umaming matagal na silang may alitan ng biktima. Sa Iligan City, patay ang isang lalaki matapos pagbabarlin sa highway ng riding in tandem. Base sa investigasyon, sakay ng motorsiklo ang biktima na pauwi na sa kanilang bahay ng Tambangan. Tinutugis pa ang mga salarin at inaalam pa ang motibo sa krimen. Mabilis ang tsikahan muna tayo. May pa-sweet message si Ruru Madrid para sa girlfriend na si Bianca Umali na nagsa-celebrate ng kanyang 24th birthday. Partner in laughter, worst enemy, at inspirasyon daw ni Ruru si Bianca. Grateful din daw siya na best friend for life niya ang birthday girl at di na raw makapaghintay na makita na mag-unfold ang kanilang future together. Muli namang kinilala bilang isa sa Journalists of the Year si GMA Integrated News Consultant at GMA News Online Editor-at-Large Howie Severino sa 5th Metrobank Foundation Award for Continuing Excellence and Service. Grateful and humble daw si Howie sa pagkilala. Hallyu News naman tayo. Exempted sa military service ang leader ng 17 na si S. Coops. Ayon sa Pledis Entertainment, patuloy ang physical therapy ni S. Coops kasunod ng major surgery niya last year dahil sa knee injury. Mga kapuso, pangarap nyo bang mag-tour around the world? Pwede nyo raw itong ma-achieve nang hindi mabigat sa bulsa sa
sa isang resort sa Cavite. At nakatutok doon live si Katrina Son. Katrina? Pia, summer is approaching na talaga. May plano na ba kayo to beat the init? Well, I got you covered dahil dito sa Naik sa Cavite may pasyalan na talaga namang papawi sa init na dala ng summer season. Bukod sa budget-friendly na aba, tila matutour nyo pa ang mga sikat na tourist spots sa buong mundo. Saan ka dadalhin ng 230 pesos mo? Sa budget na yan, pwede ka nang makapamasyal at makapagpa-picture sa ilang tourist destinations around the world nang hindi umaalis ng Pilipinas. Ang Dubai feels na hatid ng Burj Khalifa. Old world charm naman ng Pyramid ng Egypt. Ang Statue of Liberty ng New York City. Christ the Redeemer statue ng Rio de Janeiro, Brazil. Sydney Opera House ng Australia. Igloo sa North Pole, Santorini sa Greece, at Clock Tower ng Big Ben sa UK. Parang makakapag-around the world trip ka sa loob lang ng ilang oras sa isang farm and resort dito sa Naik, Cavite. Hindi na kailangan ng visa, hindi na kailangan ng airfare. Yung family. Kasi siyempre iba-iba yung mga ng family namin. So andali namin silang nag-gather. O diba, world tour in a day kasama ang buong pamilya. Ang kambal na sina Maureen at Michael parang nag-world tour para sa kanilang 80th birthday celebration. Isa sa mga mga gusto ko pong puntahan is sa mga lugar po sa Europe, like Sweden po, like Paris. Kaya dito po kami nagpa-picture. At syempre kapag mangingibang bansa ka, hindi mo kakaligtaan puntahan ang tinatawag nilang happiest place on earth, ang Disneyland. Pero ito, tinatawag nilang happiest place sa Cavite. Maikot nila po ang buong mundo. Para yung ating po mga kasamang mga Pilipino is para po sila nakapunta na rin po sa ibang bansa na hindi po gagastos ng malaki or po ng visa para makapaglibot po. 20 seconds. Pia, bukas ang Farm Hotel and Resort na ito during weekdays nga mula 9 a.m. hanggang 9 p.m. At kapag weekends naman, bukas ito mula 8 a.m. hanggang 11 p.m. At yan na muna ang latest mula dito sa Cavite. Pia? Maraming salamat, Katrina Son. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.